Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH at shoutout kay Teo Piece. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Aaron ay natatakot ng isang panginginig, ang katawan subconsciously pabalik ng ilang mga hakbang, kamay ngunit pabalik sa proseso ng nakahahalina ng ilang mga kakaibang bagay, tumingin pababa, ito ay puting buto. Panik ay isang nawala buto. Aaron takot sa pagtingin sa mga mata ng halimaw na may kaayla-hilakbot na mga mata. Ngunit kapag tinitingnan mo, mas pamilyar at kakaiba ka. Hindi siya patay. Sa harap ko, hindi ito halimaw, kundi si Zuying. Gayunpaman, sa pagkakataong ito si Zuying ay mas nakakatakot kaysa dati. Karamihan sa puting buhok sa buong ulo ay nahulog sa batong plataporma, na nagpapakita ng isang ulo na puno ng mga galos. Kung walang takip ng buhok, magiging mas malinaw ang buong mukha ng ulo. Mayroon lamang itong kalahating mukha, at ang pagtatanggol ng Buddha ay binubuo ng kalahating kalansay at kalahating lantang bangkay. Sa pagtingin sa takot ni Aaron, sinasadya ni Zuying ang kanyang ulo sa isang tabi at sinubukang ipakita lamang ang kalahating mukha na may karne. Aaron makita ang aksyon na ito, sa puso ng ilang pagkakasala, napahiya nais na makakuha ng up upang humingi ng paumanhin, ngunit lamang ng isang puwersa, 3,000 buong tao direkta patungo sa tuktok ng bundok shot. Oo, ito ay pagbaril, kahit na ejection. Bahagya lang niyang sinubukang tumayo, ngunit ang resulta ay matigas ang ulo niya sa pader na bato sa itaas ng kuweba. Kung hindi dahil sa magandang pangangatawan ni Aaron, nabasag na ang ulo at dugo ni Aaron. Muli, kalahating puno ng putik ang mga paa ng Aaron. Ito, hindi maisip na tiningnan ni Aaron ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay punong-puno ng napakalakas na puwersa ang kanyang katawan, na hindi pa niya nakikita noon, ngunit ito ay nagpasigla sa kanyang espiritu, at maging ang kanyang mga tampok sa mukha ay nagkaroon ng napakalinaw na pagbabago. Dahil nakikita pa niya kung ano ang nasa dilim sa Qingyuan Cave. Tumingin ka sa dingding ng kuweba at subukan mo. Mahinang sabi ni Zuying. Tumango si Aaron, tinutukan ang pader ng kuweba, at direktang hinampas ito ng walang pag-aalinlangan. Bang! Sa isang malakas na ingay, ang buong braso ni Aaron ay dumiretso sa dingding ng kuweba. Ito ay isang uri ng kamangha-manghang lakas ng multo. Iniisip ng Aaron na ito ay hindi kapani-paniwala. Kung hindi sapat ang haba ng kanyang braso, pakiramdam ni Aaron ay masusuntok niya ang kanyang kamay mula sa butas. Teacher Niyang, this. Nagulat si Aaron na tumingin sa braso niya. Huwag kang magtaka, tinulungan kitang makalusot sa 7 meridian at 8 ugat saglit, at naipasa ko na sa iyo ang buong kakayahan ko sa buhay. Gayunpaman, hindi mo pa rin alam ang mga pamamaraan ng paglilinang, kaya hindi mo magagamit ang mga ito kapag na-master mo sila sa hinaharap, malalaman mo kung ano ang tunay na kapangyarihan ngayon, ito ay isang malaking bato ng yelo, mahinang sabi ni Zuying. Pakinggan ang mga salita ni Zuying, Aaron kaagad siling sa parehong lugar, gagawin ni Zuying ang lahat ng kanyang kakayahan sa buhay sa kanyang sarili. Teacher Niyang, ikaw. Sa wakas ay naunawaan ni Aaron kung bakit hindi nakilala si Zuying sa maikling panahon. Sa pag-alala na natakot siya nang makita niya ang kanyang hitsura ngayon, si Aaron ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Siya kahit na nawala ang kanyang buhok para sa kanyang sariling kapakanan, ngunit siya ay. Isipin ito, Aaron mabigat na lumuhad sa lupa. Haha, Aaron, bumangon ka. Sabi nga, ang mag-asawa ay mga ibon sa iisang gubat, ngunit ayaw kong lumipad ng magkahiwalay. Dahil ang iyong Panginoon ay naging isang walang kwentang lalaki, ako, bilang isang asawa,
ay dapat magbahagi ng buhay at kamatayan sa kanya. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang ulo ni Aaron, hindi ka kayang turuan ng master mo kung paano magsanay. Natural, dapat gawin ng nanay mo ang tungkulin niya para sa asawa niya, kaya bumangon ka na, anak. Aaron puso inilipat, dahan-dahan tumayo. 3,000, pagkatapos mong manahin ang karamihan sa aking mga kasanayan, dapat kang magsanay ng palihim, kasama ang kakaibang kapangyarihan sa iyong katawan. Kapag nahanap mo na ang daya, naniniwala akong gagawa ka ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Bagamat walang ekspresyon si Zuying sa kanyang mukha, medyo banayad ang kanyang tono. Oo, magsasanay ako ng mabuti at hinding-hindi ako mabibigo sa aking guro. Tumanggo si Zuying, at pagkatapos ay itinuro ang kanyang likod, dala mo si Chi, at pagkatapos ay maingat na tingnan ang mga pattern sa dingding, at tandaan, dapat nating dalhin ang Chi na itinanam ko sa iyo, kung hindi, ang mga pattern na iyon ay magpapabaliw sa iyo. Oo, tumanggo si Aaron, hindi naglakas loob na magpabeya, na may tunay na Chi, maingat na tiningnan ang disenyo sa dingding. Sa simula, unti-unting nalaman ni Aaron na naiintindihan niya ang kahulugan ng larawan. Ito ang ilang kakaibang pamamaraan ng paglilinang. Kahit na, ang Aaron ay isang tao na nakaranas ng dalawang mundo, ang pamamaraan ng paglilinang sa larawan ay hindi pa naririnig at hindi pa nakikita, ang pamamaraang ito ng paglilinang ay napabayan pa nga ni Han Sanchen sa pagsasanay, naramdaman pa rin niya na ang mga meridian at kapangyarihan ay ganap na nabaligtad, na lubhang kakaiba. Ang mga pamamaraan ng paglilinang na ito, na tinatawag na pamamaraan ng Tianyin, ay isang uri ng ipinagbabawal na pamamaraan na nawala noong sinaunang panahon. Sinanay ko rin ang pamamaraang ito, kaya hindi ko dapat itinuro sa iyo, ngunit nalaman kong mayroon kang kakaibang kapangyarihan sa iyong katawan, na maaaring makabawi sa ilan sa mga kawalan ng pamamaraang Tianyin. Nakita ni Zuying ang pagkalito ni Aaron at kinuha ang inisyatiba upang malutas ang problema. At ngayon sa labas ng kuweba, napabuntong hininga si Chen Shuang at tumalikod. Sa pangunahing bulwagan, si Lin Mengxi ay tumitikim ng tsaa. Nang makita niyang maagang bumalik si Chen Shuang, sumimangot si Liu Mei, Shuanger, parang hindi ka na dapat bumalik ng maaga. Hiniling ni Lin Mengxi kay Chen Shuang na tulungan ang Aaron na makalusot sa pundasyon ng pasukan. Hindi na siya dapat bumalik ng ganito kaga. Nagpunta si Aaron sa kuweba ng Xian. Kalmadong bumalik si Chen Shuang. Nang marinig ang Xian Cave, ang tasa ng tsaa sa kamay ni Lin Mengxi ay nahulog sa lupa at nabasag. Ano? Pumunta siya sa kuweba ng Xian. Medyo namutla si Lin Mengxi. Sinabi ni Zizuzi na si Aaron ay nagtungo sa hardin ng gulay sa umaga, ngunit nilabag niya ang pagbabawal ng pribado, nais na makahanap ng isang lugar upang maging tamad, at sa wakas ay pumasok sa kuweba ng hindi sinasadya. Malamig na sabi ni Chen Shuang. Malinaw na hindi naniniwala si Chen Shuang dito. Ang kuweba ng Xian ay malayo sa taniman ng gulay, kaya paano siya nakapasok dito ng hindi sinasadya? Malakas na tumanggo si Lin Mengxi, tumingin sa labas ng eye hall, at bumulong at umiling, kung papasok ka sa kuweba ng Xian, papatayin ka. Paparusahan mo si Jexingqi Haosheng. Masyado bang kaguluhan na parusahan ang isang entry-level na disipulo para sa kapakanan ng isang alipin? Hindi nasisiyahan si Chen Shuangwei. Hindi siya naniwala sa sinabi nito, ngunit hindi niya ito inimbestigahan. Iyon ay dahil siya ay isang entry-level na disipulo ng Safeng, at ang Aaron ay isang alipin lamang. Kung umuulan, tumawag si Lin Mengxi. Ilang sandali, mabilis na pumasok si Raoyo at magalang na sinabi, Master. Itali si Jexinzi sa main hall para sa akin. Sumulyap si Raoyo kay Chen Shuang at tumanggo, kung umuulan, gagawin ko. Si Zizuzi ay naglalaro ng chess na may maliit na sunspot sa kubo na pawid. Sa oras na ito, malamang na isang pares ng mga buto ang napatay ni Aaron, habang ang marangya, tahimik sa isang damuhan sa likod ng kubo na pawid, ay kumukuha ng isang set ng mga damit pang-alipin ni Aaron at ibinaon ang mga ito sa isang punso. Maglalagay ako ng burial mound para magkaroon ka ng magandang anak sa kabilang buhay. Naglagay ng patpat ng insenso, bumangon si Maningning at bumalik. Sa tabi ng libingan ni Aaron, mayroong 7 o 8 maliliit na bag ng lupa. Ang mga alipin ay kasangkapan lamang sa pagtitiis ng kahirapan. Kung hindi nila ito magagawa,
walang pakialam sa kanilang buhay o kamatayan. Kahit na may nagmamalasakit, hindi nila masasaktan ang isang hindi alipin dahil sa kanila. Ang mga tao ay tao, ngunit ang mga alipin ay mga aso. Sino ang makakasakit ng mga tao para sa mga aso? Nang masaya si Zizuzi, ibinalik ni Raoyo ang mga paninda sa pangunahing bulwagan ng Fengchong. Sa simula, takot na takot si Zizuzi. Kung tutuusin, hindi niya akalain na papatayin niya ang isang alipin ng random. Gayunpaman, nais ng kanyang matandang amo na magpadala ng isang tao upang arestuhin siya. Ngunit pagkatapos ay naisip niya na hindi mahalaga si Zizuzi. Sa karamihan, pasaway lang yun. Paanong magiging malupit si Shifu sa kanyang sarili dahil siya ay isang alipin? Pagdating niya sa bulwagan, nakita niya si Lin Mengzi. Bagamat magalang siyang tumawag kay Master, wala siyang pakialam. Sinipal ni Raoyo ang mga paninda sa paa at hinayaan silang lumuhad sa lupa. Papasukin silang lahat. Si Lin Mengzi ay malumanay, kung tumanggo ang ulan, sa bulwagan sa labas ng tunog ng hangin. Hindi nagtagal, isa-isang pumasok ang 4 na pik na disipulo, na nakatayo sa magkabilang gilid. Ang mga alipin sa tuktok ay nagtipon sa labas ng bulwagan. Sa pagtingin sa poster na ito, si Zizuzi ay medyo nataranta. Master, ano ang ginagawa mo? Zizuzi, ano ang kailangan mong ipaliwanag tungkol sa pagpasok ni Aaron? Sa CN Cave, malamig na tanong ni Lin Mengzi. Karaniwan, ayos lang para kay Zizuzi na gumanap ng isang makapangyarihang papel. Halos pinagkasunduan ng mundo na ang kapalaran ng mga alipin sa lahat ng direksyon ay hindi pagsasabi ng kapalaran. Napakaraming beses kapag pinapatay ni Zizuzi ang mga alipin, maaari lamang siyang pumikit bilang isang Panginoon. Hindi naman malupit si Lin Mengzi, pero may mga bagay na hindi kayang pangasiwaan. Kapag nagawa mo na, kakasuhan ka ng libu-libong tao. Minsan masyado kang nakikiramay sa mga alipin, na ipapahiya sa maraming tao. Sa huli, naging maling tao ka. Karaniwang bagay na hamanin ang lipunan, kung minsan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lin Mengzi ang kailangang mamuno. Kahit na si Aaron ay isang alipin ng Sefeng, ito ay inayos ng pinuno mismo. Bilang resulta, namatay si Aaron sa kuweba ng Xian wala pang 1 linggo matapos makapasok sa Sefeng. Paano niya ipapaliwanag sa pinuno? Alam ni Lin Mengzi na dapat may dahilan ang punong guro sa paggawa nito, kaya hiniling niya kay Chen Shuang na turuan si Han Sani ng ilang pangunahing kaalaman. Ngunit ngayon siya ay patay sa kanyang sariling 4 na taluktok. Kung hindi dala ng Jexingki ang palayok na ito, sino ang makakapagdala nito? Master, Aaron, siya, suwail siya. Ilang salita ang sinabi ko sa kanya, tapos nung aayusin ko siya, natakot siya, kaya tumakbo siya. Sinundan ko siya noon. Sino? Alam niyang nagmamadali siyang tumakbo sa kuweba ng Xian. Alam ni Zizuzi na dahil sinadya ng master na mag-imbestiga, hindi magagamit ang mga naunang salita na walang kabuluhan, kaya gumawa siya ng medyo kapani-pani walang kasinungalingan. Sa oras na ito, nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Galit na galit si Lin Mengzi, Raoyo, ipaalam sa lahat ng mga disipulo na si Zizuzi ay mayabang at walang galang. Kasabay nito, siya ay marahas at nagpapabies sa buhay ng mga tao. Mula ngayon, siya ay ibababa bilang isang walang kwentang tao. Sa katunayan, hindi alam ni Zizuzi. Kahit na may sabihin siya, hindi maniniwala si Lin Mengzi. Gusto lang niyang humanap ng dahilan para parusahan si Zizuzi. Ang pagpatay sa mga alipin ay hindi maaaring maging dahilan, ngunit gagawin ng iba. Nang magsisimula na si Raoyo at si Zizuzi ay nataranta, biglang sumugod sa bulwagan ang isang alagad na namamahala sa pagpapatrolya sa tuktok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.